Hello, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, meron tayong katanungan ng isa nating client. Ito yung client natin na to is isa to sa mga client natin na ininsulan natin ng Microtech router na yun yung ginagamit nila ngayon as a office firewall, which is yung Microtech. Okay? Bilib na bilib po siya kung gaano kaganda ang Microtech kasi si Microtech kasi napakamura na pero enterprise yung kanyang features. Okay? Nagtatanong po siya sa akin kasi medyo baguhan pa po siya. Nag-try po kasi siya mag PF Sense, nahihirapan daw siya. Lumipat siya sa Microtech. Inisulan ko siya ng Microtech kaya ang tanong niya sa akin is paano nga ba daw i-manage yung filtering ng Microtech, which is yung dito po mga kapitbahay. Dito, ayan, sa firewall rule. Nalilito daw po kasi siya dito sa firewall rules na to. Kapag nag-create ka ng rules yan, may nalilito po siya dyan, dito sa chain na to. Diba, dito sa chain, meron siyang forward, input, output. Okay? Nalilito po siya dyan kung saan po yung gagamitin niya dyan para specific kung saan gagana or kung paano gumagana. Okay? Ito mga kapitbahay, based sa experience ko, based sa natutunan ko, i-explain ko sa kanya ng konti kung paano nag-work itong forward, input, output na to. Yung chain na to, ito palagi ang ginagamit kapag mag-create ka ng rule kung ano ang gusto mong mangyari o kung saan papunta. Okay? So, ito mga kapitbahay, explain ko ng konti. No? Ito, hindi ako expert pagdating sa Microtech, pero medyo marami naman akong alam kasi halos lahat naman ng firewall is para-paras lang. Etong si Microtech lang kasi is medyo malalim yung kanyang configuration. Kailangan mo talagang aralin kasi napakaganda po talaga ni Microtech pagdating sa mga ganitong sitwasyon, no? Kasi si Microtech kasi halos lahat ginagamit ito ng mga malalaking kumpanya talaga, yung mga ISP provider or halos lahat ng mga company sa Europe, medyo ito lahat talaga ang ginagamit nila is Microtech. Okay, so nalilito po yung kapitbahay natin kung ano ang purpose ng chain na to. Okay, so let's go. Pag-uusapan natin, ituturo ko sa inyo ng konti or isi-share ko sa kanya ng konti kung paano nga ba ginagamit tong chain na to. Okay, ayan, napakadami pong features ni Microtech na pwede mong gawin. Halos lahat na nandoon sa mga ibang firewall nandito rin. Kailangan mo lang talaga aralin. Okay? Napakaganda po talaga ng Microtech. Kung kayo nagbabalak na bumili ng firewall na mas mura pero enterprise grade din at saka napakaganda, dito na kayo kay Microtech. Kasi si Microtech, mababa ang price pang yung budget meal pero ang kanyang features is pang enterprise. Napakaganda po talaga. Aralin nyo lang or kumuha kayo ng certification ni Microtech. Maintindihan nyo talaga kung gaano kahaba or gaano kalawak ang kanyang features na pwede mong gamitin pagdating sa firewall. Alright, so let's go mga kapitbahay. Wag na tayong paligoy-ligoy, ituturo na natin sa kanya para makagawa na siya ng mga rules na gusto niya. Alright, so let's go. So dito po mga kapitbahay, pagdating kasi dito sa firewall rules, marami po pwedeng gawin. Okay, napakaganda. Kapag nag-create ka ng rule, siyempre mag-check ka chain. Yan. Ito po palagi kong sinasabi, kapag nag-create ka ng rule, itong forward na to, gagamitin mo to kapag gusto mo i-block yung parang sample like drawing muna tayo. Paint. Sorry wala akong drawing pad Kumare, eto MK Microtech po yan. Tapos eto internet. Ayan, internet. So, napakaganda, di ba? Tapos, ito, client PC. Yan, PC yan. PC. Ito, Microtech. So, si forward, ayan, itong forward na to, ginagamit to, like for example, itong si PC na to, ayan, itong si PC na to, kumari dito, 888, ito si Google. Ayan. Si forward, kapag sinabing forward, lahat ng traffic na gusto mong i-limit papunta sa labas, papunta sa outside world, forward po yung gagamitin mo na chain. Ito, forward. Okay? For example, dito, kunwari, etong si PC na to, gusto ko i-block yung 888 para hindi niya ma-ping. So, ang mangyayari po dyan is, ganito yan, ganito siya, yan, papunta siya dyan. Okay? So, ibablock natin si 888 para hindi maping ni PC na to. Okay? Paano nga ba yun? Okay? So, dyan po lumalabas ang chain. So, syempre, pag nag-create ka ng rule,
Ayan, pag nag-create ka ng rule, automatic, isi-select mo si chain. Tapos, eto, yan. Ito may na-create ako dito yan eh. Sample. Eto. Forward, tapos si source address, siyempre, si source address, yan yung si 253, yan yung IP ng PC. Kunwari, si PC na to, ibablock natin yung yung 888, yung ping niya. Ang gagawin mo lang is, yan, palitan natin, 253. Ang gagawin mo lang is, chain is forward. Tapos yung source address, pwede mong ilagay sa source address yung buong network. Like, for example, kung yung buong 192.168.0.0, gusto mo ayaw nila maping ang 888, ilagay mo lang siya dyan. Okay? Pero ngayon, dahil specific, kunyari, yung PC na to, ibablock natin yung ping natin sa 888. So, destination address, syempre yun, yung 888. Okay? Kung yung mapapansin, CMD, pag pining natin yung 8.8.8.8.8, ayan, napiping po yan. Okay? Napiping po siya. So, kapag in-enable natin tong yung rules na to, automatic mawawala po yun. So, ganun lang yung pag-create, no? Forward, tapos yung source address, yung address na gusto mong i-block ang ping sa 888, tapos ang destination, syempre 888. Kumari, i-block mo yung 1.1.1, yung DNS ni sino ba yun? Basta. Tapos, syempre dito sa protocol, pili ka. Ayan. Kung sino gusto mo. So, si ping, si ICMP, ayan, ping natin yan. So, dito sa action, matic, drop, ayan, drop. Diyan po, lumalabas ang pag-select. Ayan. Dito kasi sa Microtech, kapag nag-block ka, automatic, straight to the point. Kapag in-enable mo o in-apply mo, automatic mag-e-effect agad. Okay? Forward. Yan yung gamit ng forward. Lahat ng traffic na gusto mo i-block from internal papunta sa outside world, si forward dapat ang gagamitin mo. Alright? So, for example, ibablock. Parang lang din yan eh. Yung huli kong vlog, kung paano ka mag-block ng website, yan lang din gagamitin mo. Forward. Siyempre, kung nga ibablock mo yung YouTube, matik, sa chain, forward po yun. Okay? Huwag po kayong magkakamali. Tapos, sa source address list, pwede ka maglagay dyan. Pwedeng per interface, pwedeng pang ganyan. Yan, napakaganda po. Napakadami po niyang solution or napakadami niyang option kung paano mo siya papaganahin. Okay? So, sa ngayon, ibablock natin si 888 para hindi maping. Yung ping lang, no? Kahit i-block mo yung ping, yung 888, hindi mo na maping, pero may internet ka pa rin. Pwede mo pa rin ma-access si Google. Kung yung mapapansin, Chrome. Kung yung mapapansin, pag na-google ka, ayan, server. Ayan, meron pa rin akong access, di ba? So, ang gagawin natin, ibablock natin yung ping 888. Okay? So, ayan. Paano nga ba yun? General, chain, forward, source address, yung address ng PC mo. Tapos, yung destination address is yung 888. Tapos, yung protocol is ICMP. Tapos, dito sa action, syempre, drop. So, apply, okay. So, enable natin yan. Ayan. Diba? Naka-enable na siya. Naka-create na rule. So, ito mga kapitbahay, palagi ko itong sinasabi, kahit anong firewall or sa pfSense man or dito sa Microtech, automatic yung rules binabasa ng system from taas pababa. Okay? So, kailangan kung ano yung pinaka latest na rules na or pinaka-last na rules na ang gusto mo mangyari, dapat sa pinakababa po yun. Ang gusto mo mangyari sa taas, yun yung umpisa. Alright? So, kung yung mapapansin, naka-enable na po siya. Ayan. Pag piling natin yan, diba? Wala na agad. Straight to the point, na block na po agad niya. Pero, kung yung mapapansin, may Google ako. Ayan. Diba? Shopping. Diba? Gumagana. Pero, naka-block yung ping ko. Okay? So, kung inyo mapapansin, i-continuous natin yan. Kung yung mapapansin, ayan, dito sa Microtech, kapag disable natin to, automatic, mapiping agad yan. Ayan. Yung mapapansin. Diba? Napaka-active po niya or napakaganda ng kanyang features. Alright? So, balik tayo dito. So, yan, disable natin. So, ang susunod naman, ang pag-uusapan naman natin is itong isa. Ayan. Dito sa general, itong input. Ayan, input. So, pag sinabing input, like for example, pag sinabing input,
dito sa drawing, for example, dito sa drawing, yan. Sa input, hindi ka nalalabas outside world. Like for example, may isang PC dito, may connected dito yan sa PC din to. Yan. Kumari, gusto mong i-block yung port or yung IP para hindi niya to maping, pwede po yun. Yan. Yan. Kung gusto mo ring i-block para hindi niya maping yung IP ng Microtech, pwede yun. So, doon lumalabas yung chain na input. Okay? So, kung yung mapapansin, kumari, PC ni Juan, gusto mong i-block ko, hindi niya maping. Yan. Or, kung gusto ko, ang server sa kabilang office, hindi din dapat maping neto, automatic, pwede mo yung gamitin. Through input. Yan. Through input. Okay? So, for example, eto, meron akong rule dito na kinrate. Yan. For example, yung IP ng PC ko, ayan, IP ng PC ko is IP config. Okay, ayan, 253. So, kumari, gusto kong hindi ko maping yung Microtech IP na to. So, ang gagawin mo lang is, punta ka lang dyan, napaka-basic. Sa general, select mo lang yung input, tapos, yung source address, syempre yung IP ng PC ko. So, ang destination, syempre yung IP ng ating, ayan, Microtech is 888.1. Ayan. Tapos, protocol, ICMP pa rin. Napakadami po kung ano gusto mong i-block. Or gusto mo i-block mo yung buong network, mawawalan talaga siya ng access, pero mawawalan siya ng internet. Pero sa ngayon, i-block lang natin yung ping. Tapos, yan, dito sa action drop, ganun lang din kung paano mo kinrate kanina sa forward. Okay? So, kung yung mapapansin, kapag pining natin yung IP ni Microtech 888.1, yan, kung yung mapapansin, 888.1, yan, wala lang ako maping na ibang PC kasi nag-iisa lang nakabukas PC kasi tulog na yung mga tao. Yan, kung yung mapapansin, napiping ko yung router, di ba? So, kapag in-apply ko to, yan, action is drop, general, chain, input, yan, yung IP, source address is yung IP ng PC ko, destination address which is yung IP ng aking Microtech. Okay? Ping, yan. Tapos, apply sa action drop. Okay? Yan. Tapos, enable natin yan. Kung yung mapapansin, naka-enable na po siya. Kung yung mapapansin, titigil ang ping dyan. Okay? Diba? Titigil ang ping. Pero, kung yung mapapansin, na-access ko pa rin yung aking Microtech. Ayan, no? Diba? Na-access ko pa rin kahit block yung ping. Pero kung gusto mo talaga i-block yung total traffic para hindi niya ma-access kahit gamitin niya tong Winbox, pwede mo siyang ilagay na all. Ayan. Wala dapat tag nito, exemption. Tanggalin mo. Okay? Ayan. Yung mapapansin. Pero kapag dinisable ko to, yan, dinisable ko yan, automatic mapiping niya agad yan. Effect agad, di ba? So, ganun lang ang paggamit ng tatlong chain. Forward, input, output. So, balik naman tayo dito sa rules ulit. Okay, ang pag-uusapan naman natin mga kapitbahay, etong isa. Ayan, etong output. Okay, so si output mga kapitbahay, kakaiba ang kakaiba ang kanyang function. Like for example, pag sinabing output, dito mismo gagana sa loob ni Microtech. Okay? Sa loob mismo ni Microtech. Ang pinaka-the best sample dyan is, ang gagawin natin is, ibablock natin ang ping ni 888 para hindi maping ni Microtech. So, dyan po lumalabas yung itong rule na to na, chain na to na output. Dito mismo mangyayari sa loob ni Microtech. Okay? So, let's go. Papakita ko sa inyo. For example, mga kapitbahay, wait lang. For example, create tayo ng rule. Ayan. Create tayo ng rule. So, ang create natin, output. So, ang source address is wala tayong ilalagay. Dito tayo kasi pangkalahatan eh. Kasi sarili na niya yan eh. Sariling device na niya. So, ang ilalagay lang natin dito is 8.8. Ayan. So,
dito sa protocol, siyempre ilalagay natin ICMP. Ayan, kung yung mapapansin, ayan, huwag mo natin apply. Kung yung mapapansin, pag pumunta tayo dito sa terminal, saan na ba yung terminal ko? Ayan, terminal mismo ni Microtech, kapag pining natin yung 8.8, kung yung mapapansin, ayan, napiping po niya, diba? Napiping po niya. So, magki-create tayo ng rule para hindi ma-create ni Microtech, ay maping ni Microtech. So, dyan po lumalabas yung output. Dyan po lumalabas si output. Okay? Kapag in-enable natin yan, kung yung mapapansin, panoorin nyo mabuti, action, drop, ayan, chain output, source is sarili niya, tapos destination is yung 888, tapos yung protocol niya is ICMP, action is drop, apply, okay. Kung nyo mapapansin. Diba? Nawala agad. Ay, babaan natin to. Oh, diba? Wala na agad yung ping. Pero kung nyo mapapansin, ay, saan na ba yan? Nasa baba siya eh. So, itataas natin siya. Ayan. Kung nyo mapapansin, ayan. Diba? Nawala. Pero kapag disable ko yan, matik yan. Mapiping niya yan. Ito. Disable. Diba? Napaka-active. Napiping niya agad. Okay. So, dyan po lumalabas ang tinatawag natin na output. Ibablock mo mismo sa sarili ni pfSense. Like for example, para hindi maping ni pfSense yung isang pfSense, pwede mo siyang i-block dyan through output. Okay? Kung yung pupansin, may ping siya. Pero kapag in-enable ko to, ayan, mapuputol agad. Napakabilis. Ayan, packet. Okay? Wala, di ba? Disable. Ayan. Di ba napiping niya agad? Okay? So, enable ulit. Disable ulit. Okay. So, ayan, mga kapitbahay. Ganun lang ang gamit ng rule chain dito sa Microtech natin. Napakaganda po nito gamitin kapag gusto mong gamitin to sa office. Kahit kumari, small, medium office ka lang or hindi ka man naman ganong kalaking company, pwede kang gumamit ng Microtech Hex na mga latest, yung mga tag 7,000 lang. Or etong Hex na GR3 na to, pwede mo na itong gamitin kung hindi ka naman heavy user or hindi mo naman umabot ng gigabit lahat ng internet mo, pwede po to. Wala pa naman sigurong company na nakakuha ng mga business na naka 1 gig na. Pero kasi gigabit na rin naman to, kahit up to 1 gig yung internet mo, kayang-kaya po niya i-process. Okay? So, napakaganda po na ito. Okay? So, ayan. Dito lang po lumalabas or ito lang ang gamit ng tatlo na to. Ayan. Forward, input, output. Pag sinabing forward, lahat ng traffic na gusto mo i-block papunta sa outside world, forward ka. Lahat ng traffic na i-block mo inside your network, gagamitin mo is input. Pero kung gusto mo i-block mismo sa sariling device ni Microtech, dun ka pupunta sa output. Yan po yung purpose niyan. Napaka-basic po. Kung gusto mo talaga maging certified Microtech, pwede mo siyang aralin or pwede mo siyang kunan ng certificate. Mayroong mga nag-o-offer ng certification pagdating sa Microtech para lahat ng mga malalalim na configuration ng Microtech malaman mo, para pwede mo siyang ma-apply sa mga enterprise company. Napakaganda po nito kasi nandito po lahat. Kung nyo mapapansin, ayan. Yan. Nandito po lahat. Okay? Wala ka nang ibang hahanapin. Nandito na lahat kay Microtech. Mura na, enterprise grade pa. Alright? So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo. For today's video, konting kaalaman. Maraming salamat. If you like this video and gusto mong matuto pa ng iba, don't forget to hit that subscribe, like, and share. And then, comment po kayo kung may mga gusto kayong itanong. Gagawa natin ng video yan kasi willing po tayo na mag-help. Alright? So, thank you so much. God bless and peace.